Isa pa, tanungin mo, kapatid, ready ka na ba? Praise God. So, nasa month of August pa rin po tayo. Amen po ba? Nasa series pa rin po tayo about giving and prosperity. And last Sunday po, natutunan po natin ng iba't ibang biblical prosperity na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? Sino may natutunan last Sunday? Praise God. At ngayon, sino po naniniwala na may matinding kilos ulit na gagawin ang Diyos sa buhay niya? Amen ba? Wala naniniwala? Praise God. Maaari po bang sabihin mo sa tatlong kaya mong abutin? Sabihin mo sa kanya, may matinding gagawin ang Diyos sa buhay mo. Habang tinatakip mo siya. Praise God. Matinding gagawin sa Lord sa'yo. This time, ang focus po natin is about giving. Okay, sabihin po natin, giving. Giving. So, preaching pa lang, pero giving na. 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 5. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinapakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Okay? Verse 2, dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-iikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas palad sa pagbibigay. Okay? Ibig sabihin, yung mga iglesia sa Macedonia daw ay nagkaroon ng matinding kahirapan. Okay? Humaharap sila sa mahigpit na pagsubok. Merong panahon ng pag-iikahos, pero anong sabi? Masayang-masaya pa rin sila at bukas palad sa pagbibigay. Okay? Sabihin mo sa tabi mo, mukhang ikaw to Praise God. So, ang title pala ng topic natin ngayon, nakalimutan ko sabihin, Generous People of God. Okay? Tira mo yung katabi mo, siya yun. Amen? Praise God. Verse 3, sila'y kusang loob na nagbibigay o nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Okay? Nabasin nyo, merong matinding kahirapan, nasa gitna sila ng mahigpit na pagsubok, merong pag-iikahos, okay? Pero masaya silang nagbibigay. Bukas palad silang nagbibigay. At hindi lang yun, kusang loob nilang ginagawa yun. Okay? Nang walang namimilit sa kanila. Ano pa? Nagbibigay pa sila, hindi lamang sa abot ng kanilang kakayahan, kundi higit pa sa kaya nila. Okay? Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Napansin nyo, sila yung may pinagdadaanan, pero handa pa rin silang tumulong. Actually, nakikiusap pa nga sila eh. Napansin nyo? Parang sinabi nila kay Pablo na baka naman may bigayan dyan. Maaari pa kami magtanim dyan. Maaari pa kami makatulong sa mga kapatid natin sa Jerusalem na nangangailangan. So yung masatabi mo, mukhang ikaw talaga to. Praise God. Verse 5. At higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. So, verse pa lang, nangungusap na. Mga kapatid, pag sinabi nating generosity, hindi ito tungkol sa laki o dami ng kaya mong ibigay. Ito ay tungkol sa kondisyon ng puso ng isang taong may kagustuhang makapagbigay.
generous ang isang tao, hindi sa laki ng giving na meron siya. Okay? Kundi sa kondisyon ng puso na meron siya sa kagustuhan niyang makapagbigay. Hindi rin ito nakabase sa sitwasyon ng isang tao o sa laman ng digit sa bangko. Pwede kang maging generous kahit wala kang gaanong pera. Okay? Malalaman natin mamaya yan. Generosity is the result of the salvation that a person has received from the Lord. Okay? Ibig sabihin, nagiging generous ang isang tao, hindi dahil siya'y mayaman, hindi dahil siya'y merong pera, hindi dahil siya'y may kakayahan, kundi dahil siya ay nakatanggap ng kaligtasan mula sa Diyos. Sino dito nakatanggap ng kaligtasan mula sa Diyos? Amen? Amen? Like Zacchaeus. Ilan yung Zacchaeus? Isang tax collector. Okay? Nung after nang ma-encounter si Jesus, ano nangyari sa kanya? Naging generous siya. Okay? So, ganun ang puso ng isang taong na-encounter si Jesus. Bukas palad, handang magbigay, handang magtanim. Okay? Huwag mong hayaan na sa pagiging Kristiyano mo, ang muling mapaborn again sa'yo ay ang wallet at bulsa mo. Sabi sa verse 5, di ba? And ibinigay nila ang kanilang sarili una sa Panginoon. Malalaman mo na ang isang tao ay surrendered kay Lord kapag surrendered din pati ang bulsa at wallet niya. At tumahimik ang lahat. Ganun ba? So why do people of God give? Bakit ba nakakapagbigay ang mga people ni Lord? Ang mga generous people? Number one, because they recognize that God owns everything and they want to honor Him. Okay? Ibig sabihin, malalaman mo na ang isang tao ay na-recognize na si Lord ang may-ari ng lahat kapag siya ay all out sa giving. Mga awit chapter 24 verse 1. Awit ni David, ang buong daigdig at ang lahat ng naroroon ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Alam mo, minsan kaya meron mga tao na tikom yung kamay, mabigat sa bigayan, mabigat sa taniman, kasi hindi nila nare-recognize na si Lord ang may-ari ng bagay na meron sila. Okay? Alam mo, si Lord hindi nakatingin sa laki ng kaya mong ibigay, kundi sa reason kung bakit ka magbibigay. Maraming tao ang kayang magbigay ng malaki. Sa totoo lang, hindi ko nilalahat ka, pero merong mga influencers, mga politicians, o iba pa, na kaya magbigay ng malalaki, pero hindi na-honor si Lord sa buhay nila. Okay? Yung iba nga may hidden agenda pa. Tama ba? Again, hindi naman sa nilalahat, hindi sa pang-judge, pero meron naman talaga. That is the reality. Amen po ba? First Chronica, chapter 29, verse 14. Sabi ni David, ngunit sino ako at ang bayang ito, buong puso kaming nagkakaloob sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at ibinabalik lamang namin. Okay? Alam niyo yung principle ng ownership and stewardship. Pag sinabi natin ownership, si Lord yun. And stewardship, tayo yun. Ibig sabihin, lahat ng bagay na meron tayo ay si Lord ang may-ari. Pamilya mo, pera mo, kakayahan mo, talent mo, o maging ang mismong buhay mo. Si Lord ang may-ari ng lahat ng yan at hindi yan sa iyo mismo. Okay? Katiwala lang po tayo. Kaya sa bagay na yan, dapat tayo ay napagkakatiwalaan. Sabihin mo, kapatid,
Praise God. And that is number 1. Number 2. Bakit nagbibigay ang mga generous people? Because they want to guard their heart. Matthew chapter 6 verse 21. For where your treasure is, there your heart will be also. Okay? Sino dito gusto mong maingatan ng puso mo? Amen? Isa ang giving para maingatan ang puso. The more kang hindi nagbibigay, the more mong inalagay ang sarili mo sa danger zone. Alam mo ba kung gaano kalaki ang benefits na makukuha mo for being a giver? Napakalaki po. Sabihin mo sa katabi mo, malaki ang benefits. Si Kuya. Hello? Banker? Kay Bobby yun. Kay Bobby. Alam niyo ba, sa call ng giving, ang tatlong pinakabitag ng kaaway sa tao. Ano yun? Yung lust of the flesh, lust of the eye, and pride of life. Okay? Kapag ikaw ay nagbibigay, alam niyo ba yung flesh natin? Yung flesh mo, gusto niyan, kabig ka ng kabig. Gusto niyan, tanggap ka ng tanggap. At kapag ikaw ay nagbibigay, pinapatay ng giving yung greediness mo sa pera. Okay? Kasi labas ka na ng labas. Amen ba? So, napapatay niya yung lust of the flesh. Ano pa? Yung lust of the eye. Kapag ikaw ay nagbibigay, naiiwasan yung cravings mo sa mga material na bagay. Okay? Kasi ganun ang mata eh. Pag nakakita ng maganda, No, praise. hello, meron, ano niya? Ayan, praise God. Okay, sara tayo. Ayan, kaya niyang tanggalin ang cravings sa material na bagay, that is lust of the eye, and yung pride of life. The more kang nagbibigay, natututo kang isurrender kay Lord lahat. Nagiging humble ka, nagpapakumbaba ka sa harapan ng Diyos. Okay? Kaya the more kang all out sa giving, the more mong napagtatagumpayan itong tatlong bagay na ito. Okay? Yes? Yan. May mga umabol tayong kapatid. Praise God. Yes, kalooban ng Diyos na maging wealthy tayo. Amen ba? Amen. Pero having a money doesn't mean that you are wealthy. Okay? Kasi ang totoong wealthy ay hindi sa dami ng pera na meron ka, kundi sa lalim ng relasyon mo sa Diyos. Okay? Matthew chapter 6 verse 24. Walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Okay? Hindi tayo pwede maglingkod sa Diyos at sa kayamanan ng sabay. Hindi sinabing huwag kang mag-earn ng money. Okay? Hindi sinabi ng Bible na huwag kang mag-earn ng money. Tama lang na mayroon kang pinagkakakitaan, pero ang sinasabi lang ng Bible is huwag mong i-pursue ang pera. Huwag mong ibuhos ang buong buhay mo, ang buong oras mo, para lang habulin ang pera. Huwag kang maglingkod sa pera. Kapatid, sa Diyos ka maglingkod at hayaan mo yung pera ang maglingkod para sa iyo. Okay? Huwag mong baliktarin. Ang problema kasi, habol tayo sa pera, tapos si Lord ang hinahayaan natin maglingkod sa atin. Tama ba? Sa paanong paraan, lalapit ka lang kapag may kailangan ka. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Praise God. So kapatid, panalangin yung 1 and 2, kasi topic yan ng
susunod sa amin eh. Baka masagasaan pa yung mga tablet nila. So, number 3. Masagasaan. Ayan. Basa po. 1, 2, 3, go. So, bakit nagbibigay ng generous ang mga people ng Diyos? Because they love the ministry of God. Okay? Kapatid, pagdating sa giving, huwag kang magbigay dahil lang kailangan magbigay. Magbigay ka kasi mahal mo yung gawain ng Panginoon. Kasi minsan ganun tayo eh. Nagkakaroon tayo ng parang maling motibo. Ay, magtatanim lang ako kasi kailangan. Okay? No. Magtanim ka kasi mahal mo yung tataniman mo. We don't give to get, we give because we love. Okay? Ang generous people ay nagbibigay hindi para mag-antay ng kapalit. Hindi nag-aantay ng recognition o papuri ng iba. Magbigay po tayo sapagkat mahal natin ang Diyos at gusto nating suportahan ang kanyang gawain. Sino dito gusto mong suportahan ang gawain ng Diyos? Yeah. Amen? Yeah. Praise God. Lucas chapter 8 verse 1 to 3. Pagkatapos nito, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon sa paligid. Nangaral siya at nagtuturo ng magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12. Okay? At ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman, si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya 7 demonyo ang pinalayas. Si Juana na asawa ni Cusa, na katiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Tinustusan ng mga ito mula sa sarili nilang ari-arian ang mga pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. So itong mga babaeng ito, makikita natin na-encounter nila si Jesus. Okay? At merong miracles na ginawa si Jesus sa kanila. Again, sino dito na-encounter mo si Jesus? Amen? Sino dito nakakaranas ka ng miracle mula sa Diyos? Wala? Amen. Amen. Praise God. Doon pa lang sa pagising mo eh. Miracle na yun. Amen ba? Misa kasi nakatingin lang tayo doon sa malaking miracle. Okay? Hindi natin na-recognize yung mga miracles araw-araw na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Sabi mo sa katabi mo, meron. Amen. So itong mga taong ito, dahil na-encounter nila si Jesus, nakaranas ng miracle mula sa Diyos, ano nangyari? Nagkaroon sila ng puso na suportahan yung gawain ni Jesus at ng mga alagad that time. Okay? Dapat ganun din po tayo. Kung totoong na-encounter natin si Jesus at na-recognize natin yung bawat miracle na ginagawa niya sa buhay natin, dapat sinusuportahan natin yung gawain niya dito kung saan tayo kabilang. Amen ba? So, what should I give to support the ministry of God? Simple lang. Give your TOS. Okay? Ano yung TOS? Tithes, offering, and seed of faith. Okay? Letter N. Bring your tithes. Malakay chapter 3 verse 10. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa ating tahanan. Sabi dito, dalhin ninyo ng buong buo. Sabi mo sa tabi mo, buong buo. Hindi kulang, hindi may bawas, kundi buong buo. Na ano? Ikasampung bahagi. 10%. Okay? Para ano? Bakit natin ibibigay yung 10%?
bagay na meron tayo. Ano sabi diyan? Para matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Okay? Ibig sabihin, para matugunan po ang pangangailangan kung saan tayo kabilang. Okay? Itong church po natin ay may mga pangangailangan. Okay? At kukunin po yan, doon depende sa mga giving na binibigay po natin. Ano pang sabi dito? Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Okay? Sino dito gustong ibuhos ni Lord sa kanya ang masaganang pagpapala? Amen? Praise God. Ano pa? Verse 11. Meron ng pagpapala. Kapag binigay mo yung tithes, ibubuhos ni Lord ang pagpapala. Plus, sabi dito, hindi ko rin nahayaang salantahin na mga balang ang iyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang iyong mga ubasan. Mga kapatid, alam ko sa pagdating sa tithes, may kanya-kanya tayong pananaw. May kanya-kanya tayong kaisipan. Okay? Pero hayaan yung mangusap ang Word of God sa iyo. Okay? Alam niyo ba, every time na lumalabas ang number 10 sa Bible, okay? Lagi pong may test yan. Okay? For example, 10 commandments. Okay? Tinetest ang obedience. Amen ba? Yung 10 na virgins na babae, okay, sa New Testament, anong tinetest doon? Yung patience. Yung 10 lepers, o yung kaitungin, yung 10 kaitungin, tinest din yung heart nila. Yung 10 yung pinagaling, isa lang yung bumalik. Okay? Ganon din sa tithes. Tinetest din tayo ni Lord sa tithes. Okay? Ibig sabihin, sa tithes, binigay ang tithes o tithes gives to test you and for you to test God. Okay? Ulitin ko. Yung tithes binibigay for to test you and for you to test God. Kasi tinetest ka ni Lord doon sa kayamanan na meron ka. Kung kaya mo pang isurrender sa Kanya, at the same time, inaalok ka ni Lord na itest mo rin siya. Okay? Ito lang yung nabasa ko na sinabi ni Lord na subukin ninyo ako. Okay? Sabi ni Lord, subukin ninyo ako sa bagay na ito. Amen po ba? So, pag sinabi natin 10%, for example, may kumikita ka o sumasahod ka ng 5,000. Ilan ang 10% ng 5,000? Praise God. For example, meron kang baon. Magkano ka baon sa dati na? 20. O for example, 20. Okay? Ilan ang 10% ng 20? Dos. Okay? Ibig sabihin, hindi lang ito para sa mga nagtatrabaho. Ganon din sa mga estudyante. Okay? Why? Kasi testing ito sa atin. Kung kaya ba natin ibigay yung ikapok natin para kay Lord. Okay? Again, ang tithes ay 10% ng bagay na meron ka. Okay? Bakit? Kasi lahat naman ng bagay ay para kay Lord. Kasi minsan nami-misinterpret natin yung 10% eh. Kasi minsan akala natin 10% kay Lord, 90% sa atin. Hindi. 100% kay Lord. Okay? Yung 10% kay Lord, yung 90% kay Lord pa rin yun. Katiwala ka lang. Okay? Binigay niya yung 90% sa'yo para mapagkatiwalaan ka doon at mapaunlad mo yung 90%. Okay? Pero kay Lord pa rin yun. Kay Lord lahat lang yun. Okay? And para naman, kasi minsan, ito totoo, ang tithes ay hindi na applicable sa atin. Okay?
Kasi nasa New Testament na daw tayo, wala na tayo sa Old Testament. Sige, basahin natin ang Galatians chapter 3 verse 24. Kaya ang kautusan ay naging tagapagdisiplina. Everybody say, tagapagdisiplina. Natin hanggang sa dumating si Kristo upang tayo may turing na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Verse 25. Ngayon, dumating na ang panahon ng pananampalataya, wala na tayo sa ilalim ng taga-disiplina. Sa panahon natin ngayon, sino ang karaniwan na tagapagdisiplina natin? O na dumadaan tayo sa pagdidisiplin? Especially kapag ikaw ay nag-aaral. Sino? Si teacher. Tama ba? Ibig sabihin sa school, ang nagiging tagapagturo ay si teacher. Tama ba? Pag ikaw ay grade 1, nasa ilalim ka ng teacher mo ng grade 1. Tama po ba? Okay? And lahat ng ituturo niya, kailangan mo yung ma-adapt. Kasi kapag hindi mo na-adapt, hindi ka mapupunta sa grade 2. Tama po ba? Ibig sabihin, merong mga tinuturo si teacher ng grade 1, then after nun, magiging grade 2 ka na. Okay? Lahat ng tinuro sa iyo ng grade 1, dala-dala mo pa rin siya after nun. Lahat ng tinuro sa inyo ng elementary, dala-dala mo pa rin siya after mong gumraduate ng elementary. Tama po ba? Hindi ka na under ng teacher mo, pero dala-dala mo pa rin yung tinuro nila. Tama po ba? So, ganun din yung kautusan. Hindi, maaaring isipin mo na hindi ka na under ng Old Testament, pero lahat ng tinuro sa Old Testament, dapat dala-dala pa rin natin sa New Testament. Nagigets po ba? Ayan. Another example. Sino dito may motor? O nakakita na nagbumotor. Kapag nagmotor, ang isang driver, nagsusuot siya ng jacket. Tama ba? Yung jacket na yon, wala namang batas na kailangan magsuot ng jacket. Tama po ba? May jacket ka man o wala, pwede kang mag-drive ng motor. Pero bakit magsusuot ng jacket? Bakit? Kasi mainit. At protection. Tama po ba? Okay. May mga bagay tayong ginagawa, ina-apply natin, na kahit hindi naman tayo sakop ng batas, o wala namang batas tungkol sa bagay na iyon, hindi dahil nasasakop tayo nun, kundi dahil may kapakinabangan. Tama po ba? Kapag ang isang bagay na alam mong may kapakinabangan, ay patuloy mo pa rin gagawin, kahit naman na walang pumipilit sa iyo. Yung tinuro sa iyo ng elementary, yung pagbabasa, yung pagtatimes, dala-dala mo pa rin ngayon eh. Kahit wala namang star na ibibigay na sa iyo kapag alam mo yung times, pero dala-dala mo pa rin ngayon. Bakit? Kasi may kapakinabangan eh, na gagamit mo sa pang-araw-araw mo. Tama po ba? Ganon din po ang tithes. Okay? Ang tithes may kapakinabangan sa buhay po natin. Una, ibinubuhos ng tithes yung blessing sa iyo. Okay? Pangalawa, protection sa finances mo. Okay? Kasi minsan, mabigat sa atin ang pagbibigay ng tithes kasi akala natin walang balik sa atin. Okay? Although, kapag nagbibigay ka, huwag mong isipin yung balik. Okay? Magbigay ka kasi karapat-dapat yung bibigyan mo. And that is God. Okay? Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, hindi mo man isipin, pero yung kapakinabangan ng tithes o yung benefits ng tithes, kusang ibibigay ng Diyos yun sa'yo. Okay? Hingin mo man o hindi. Amen po ba? And that is letter A. Bring your tithes. So yung masasabi mo, bring your tithes. Nagigets po ba yung tithes? Again, hindi lang ito sa mga may trabaho, ganun din sa mga estudyante. Okay? Ini-encourage ko na rin po kayo na
magkaroon ng protection yung mga finances na nakukuha po ninyo. Okay? Letter B. Basa po. 1, 2, 3, go. Yan. And that is offering. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Okay? Kanina sa tithes, meron okay? Well, dito sa offering, okay, anong sabi? Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Sabihin mo sa tabi mo, maluwag sa loob. At hindi napipilitan lamang. Okay? Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So, masasabi mong offering talaga yung binibigay mo kapag yan ay binibigay mo na may sila. Kung yan ay napipilitan ka, yan ay hindi offering. Okay? Magbigay ng may kagalakan. Another example, Marcos chapter 12 verse 42 to 44. Lumapit naman ng isang biyudang doka at nagulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa inulog nilang lahat. Sabagat ang lahat ay nagkakalaob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay. Pagdating sa offering, again, wala ito sa laki ng ibinibigay mo para kay Lord. Okay? Kasi pwede naman kasi na depende yun sa kakayahan na meron ka eh. Okay? Pero, sinabi doon sa pinaka-verse natin kanina, yung mga taga-Macedonia, nagbibigay sila ng higit sa kakayahan nila. So, depende sa revelation ni Lord sa iyo. Okay? Kaya, sabi mo sa katabi mo, give generously. Give generously. Nabulol pa rin. Ayan. Kapag ikaw ay nagbigay ng generous kay Lord, may balik yun sa iyo. Iniwala pa kayo doon? Amen? Kasi minsan, sinasabi nila na kapag nagbibigay ka lang, pero wala kang ma-receive. Alam niyo ba si Lord, pinapatulan ang bawat binibigay natin sa Kanya. Okay? Example na lang yung kay Solomon. Nung si Solomon ay naghandog ng thousands of animals, sinunog niya yun, ninandog niya para kay Lord. After nun, tinugon siya ni Lord eh. Okay? Tinanong siya, anong gusto mong ibigay ko sa iyo? Okay? Ganon din tayo. Every time na tayo ay nagbibigay na all out kay Lord, merong tinatanong si Lord sa iyo, anong gusto mong ibigay ko sa iyo? Okay? Again, tumutugon si Lord sa bawat tinatanong mo sa Kanya. That is letter B. Letter C, last. Basa, 1, 2, 3, go. Yan. That is seed of faith. 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. So sa seed of faith, mga kapatid, ang aanihin mo ay depende sa itatanim mo. Ulitin ko. Ang aanihin mo ay nakadepende sa itatanim mo. Marcos chapter 4 verse 26 to 29. Sinabi pa ni Jesus, ang kaya ng Diyos ay may tutulad sa isang tao nagasit ng bini sa kanyang bukid. Okay? I-relate natin to sa sidopit na. Natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Okay? After daw magasit ng tao na magtanim ng binhi,
Okay? Siya ay nakakatulog ng gabi at bumabangon sa araw. Samantala, ang binhi ay tumutubo at lumalago, ngunit hindi alam ng gagahasid kung paano. Yung mga tinatanim po natin na pananampalataya, okay? Tinatanim po natin yan para nang may pananampalataya. Okay? At hahayaan natin na si Lord ang magpatubo noon. Okay? Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga ng mga pananim. Usbong muna ang lumilitaw, saka ang tangkay pagkatapos naiitik ito sa butil. Kapag hinog na ang mga butil, agad itong ginagapas para ito'y anihin. Okay, sa seed of faith, may procedure. Okay, una, plant in faith, then rest in God, then reap in season. Taniman mo yung pananampalataya mo, hindi man agaran, depende sa season ng aanihin mo, pero isa lang ang sigurado kapag nagtanim ka. Meron kang aanihin. Amen? Last verse. Worship team. Marcos chapter 11 verse 24. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ano man ang hihingin nyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap na ninyo iyon. Okay? Meron lang po akong papakita ng video. Video po. Ah. Tayo sa